Magandang umaga po mga kapatid. Welcome to All Generations Church. As we come to the Lord today in prayer, in thanksgiving, in worship, let us set aside ilang mga sandali para po tayo ay makinig sa ating Panginoon, para tayo po ay manalangin. Naniniwala po ako the reason why you are here is you want to connect with God. Tama po ba? And that means, siguro ilang mga bagay, you want to listen to His Word, and you want also to express yourself before our Heavenly Father. So kung ano man po ang ating mga kalagayan ngayon, ating pong italaga itong oras na to sa pananalangin. Marami pong mga nangyayari sa ating church, may mga kapatid tayo sa hospitals. Marami po sila, kaya atin po silang dadalhin sa ating Panginoon sa umaga pong ito. I will not be mentioning names, hindi ako napagpaalam sa kanila, but just remember them sa inyong mga diwa ngayon, sa inyong mga puso, dalhin natin sila sa Panginoon. At kung ano pa man ang inyong mga nais na idulog sa ating Panginoon ngayon, tayo po ay lumapit, tayo po ay magpakumbaba, at atin pong dalhin ang mga bagay po na ito sa ating buhay na Diyos. Tayo po ay manalangin. Father, we thank you, Lord, for bringing your children in this place to worship you, to humble themselves, Lord, after a week of mga mabibigat na pinagdaanan, Panginoon, after a week of striving para sa pangaraw-araw na pangangailangan. We are here to bow down before you, Lord. We bow down for two reasons, Father. Kung kami po ay na-stumble, kami po, Panginoon, ay nanghina, kami, Panginoon, ay nawala ng pag-asa. Kami, Panginoon, ang aming mga pananampalataya ay di na katulad noon na malakas dahil overwhelming, Panginoon, ang mga hinarap na mga problema ng buhay. We bow down before you because you are our strength. And because you are giving us another opportunity to replenish, Panginoon, yung mga nawala sa amin. Thank you for such grace. Meron para sa bawat isa ngayong umagang ito, Panginoon. And we bow down before you because we have seen, Lord, your provisions. Naranasan namin, Panginoon, ang inyong kabutihan sa amin. You have provided for our needs. You have healed our, kung ano man, Panginoon, ang mga physical limitations na meron po kami. You have heard our prayers, our petitions. Nakita namin mismo, Panginoon, ang inyong mga kamay ang kumilos sa aming mga buhay. Sa mga maliliit o malalaking mga sitwasyon namin, Panginoon. You have allowed us, Lord, to experience na mas malaki lagi ang inyong pag-ibig, ang inyong biyaya kaysa sa mga pinagdadaanan po namin. And so, Father, together in this place, we worship you. We remember all the things, Panginoon, that you have done. We open our hearts for your instructions. We open our minds, Lord, upang mapuno, Panginoon, ang inyong mga promises na hindi nagmamaliw sa bawat isa sa amin. And we are here also to express, Lord, our
our sins. We confess to you, Lord, our individual sins and our sin as a church. Father, we pray, Lord, that you would dispense your forgiveness, Panginoon, sa umaga pong ito. Cleanse us, Lord, as your people. Father, we pray for those who are in pain right now, those who are suffering right now, Lord. Aliwin niyo po sila, Panginoon. Alam po namin na hindi po ninyo sila iniiwan sa kanilang mga pinalalagyan ngayon sa mga hospitals. Others are recuperating sa kanilang mga bahay, Panginoon. We pray that you would visit them, Lord, and speak tenderly sa kanilang mga puso. Comfort them, Lord, in their pain. Salamat, Panginoon, because we can fully rely on you, Lord. Kayo po lagi, Panginoon, ang aming pag-asa. At sa iyo lamang po kami lalapit. Sa iyo lamang po kami mananampalataya, Panginoon. Lord, sa may mga mabibigat na mga pinagdadaanan ngayon, maaaring emotionally, Panginoon, they are distressed. Lord, at maraming mga bagay, mga problema na kanilang dala-dala. Lord, kayo po ang aming kagaanan. Kayo po ang aming kapayapaan, Panginoon. Lord, speak to us this morning. We also remember our country. Lord, the northern part is bracing, Panginoon, sa typhoon. Pray, Lord, for your protection, safety, ng bawat isa na nasa north, Panginoon. Lord, our political situation, we pray, Lord, na kayo din po mag-aayos, Panginoon. Our problem with our neighboring countries, especially China, Lord, we pray that there will be peace, Panginoon, instead of war. That there will be reconciliation, that there will be peaceful solutions, Panginoon, sa mga anumang mga political, geographical na mga problems, Panginoon. Lord, we acknowledge, Panginoon, that on our own, we are limited, we are nothing. But since you are our Heavenly Father, Panginoon, we can always have peace in this world, Panginoon, governed by divisions and animosity. Lord, thank you. Father God, we praise you. We worship you today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Again, mga kapatid, magandang umaga po. Isa po sa mga bagay na nagpapalakas ng ating spirituality is that we recognize na yung mga katabi natin ay gifts yan ng Panginoon sa inyo. No? Sila po ay part ng ating spiritual journey. Kaya sa umaga pong ito, atin po silang batiin, atin silang kamayan kung kaya po ninyo. No, lingunin ninyo kung hindi pa masakit ang inyong mga lieg, no, kung kaya pa. Kaliwat kanan, mga kapatid, sila po ay mga biyaya ng Panginoon. Ayan, dapat natin pagpasalamat, no? Yan ay nakaraos sa isang linggo ng labanan ng buhay. Nakaupo yan dyan dahil ang Diyos ay naging mabuti sa kanila. Good to see you, Pastor Benji. I can see you from here. No, the Lord is good. Kasama natin ngayon si Pastor Benji sa ating pagsamba na may patuloy na palakasin ng ating Panginoon. Today will be culminating ang ating pong maiksing series about life's transitions. Yung mga nangyayaring transition ng buhay, mga kapatid. At sabi ko nga, ito ay dapat na pinaghahandaan. No? Dahil mga masalimuot na bahagi ito, no? Ng ating pong pagkatao, ng ating existence dito sa mundong ito. And some people are not really prepared sa mga transitions, kaya minsan, no, kung saan sila napupunta, may mga gusot na nangyayari. Kasi hindi nakapag-adjust, no? Hindi napaghandaan. Ayan, kasi mabibigat naman talaga yung mga transitions ng buhay. At sa umaga pong ito, we'll be talking about the transition between Jesus, physically, nung nandito siya, at bumalik siya sa langit. Alam naman po natin yon. And then, sabi niya, iwan ko sa inyo ang Holy Spirit. So, mabigat din po na transition yon, lalo sa kanyang mga disciples na nag-heal pa lang sila doon sa crucifixion ni Jesus. And then 40 days later, sabi ni Jesus, I'll be going again, I will going home to the Father, but I will not leave you as orphans. I will send the Holy Spirit. So, tingnan po natin yon.
kung anong ibig sabihin nun sa kanila at anong ibig sabihin nun sa atin. Yung ating pong binasa ay sa John chapter 14, and then Acts chapter 1. But a few verses were read sa chapter 14, but we'll be looking at the entire chapter. Hopefully, matapos natin ngayon pong umaga pong ito. Mabigat po itong buwan ng September sa Olgen, mga kapatid. Marami po, sabi ko nga, maraming mga problema na dumating, maraming mga issues, maraming mga health problems, iba-ibang mga leaders and church, iba-ibang individuals. Hanggang ngayon, nasa hospitals po sila as we are having our service ngayong umaga pong ito. Yan. Kaya, minsan gusto ko na lang kumanta ng Wake Me Up when September ends. Hopefully may October. Medyo maluwag-luwag na yung ating mga buhay, no? And can you imagine, I was doing my sermon for this week and people are in hospitals. 4 pastors came to see me. Buti sana kung may mga dalang gifts. May dalang mga problems. So sabi ko, minsan naisip ko, hindi naman to mga pastors ng Olgen, maningil na kaya ako, no? Magkalaman-laman lang yung aking Gcash. Mga pastor na to. Of course, we love them. No? It's a privilege to minister to these people na sabi ko, okay pa ako pala. Mas mabibigat pa mga problema nito. No? So ganun mga kapatid, this is a moment in Olgen's journey where I can confidently say things are overwhelmingly heavy. Ayan, medyo mabigat talaga itong buwan na to. At sabi ko nga, brothers and sisters, nasa hospitals, suffering, no? In pain, reports reaching my office about families, individuals having problems na iba't ibang uri ng mga problema. Of course, pangunahin dyan, financial burdens. May mga relationship, may conflicts sa relationships and many more. Now, try watching the news. Yan. Kung may problema na kayo sa bahay, problema na kayo sa office, sa school, dito sa church, try watching the news. I will be depressed and afraid. Di ba? Di ba kayo nagsasawang manood ng mga hearings? No? Lagi na lang may hearings. Of course, airtime din yan, di ba? Kahit ano pang tingin mo dyan, political maneuverings yan, mga kapatid. World events are getting more and more nakakatakot. No? Giyera dito, giyera doon, sabog dito, sabog doon. Lahat na lang. Natural calamities are multiplying in many places. Florida, 40 ang patay. Kung dito pa sa atin nangyari yun. Di ba? Japan, China, Taiwan, daming mga natural calamities nangyari. Diseases keep harming people. At minsan maiisip mo, baka ma-extinct na talaga ang humanity. Sa mga nangyayari ngayon sa mundong ito. Our politicians are acting like kindergartens. Di kayo nanghinayang sa mga taxes na binabayad ninyo, tapos nakikita lang ninyo mga tarps nila ngayon dito sa all over Imus? Di ba? Ika-cancel yung klase ng mga bata kasi may bigayan. Of course, naiintindihan ko may mga pangangailangan ng mga tao. Malaking bagay na rin yung 5,000. 5,000 is 5,000. But again, this is early campaigning, believe me. Societies are more and more dangerous. Church leaders committing moral failures. Indeed, mga kapatid, mayroon tayong mga reasons sa mundong ito to be worried and troubled. Tama ba? Talagang ang umiiral na emosyon ngayon ay takot at pangamba. The disciples, kanilang panahon, have been deeply troubled because Jesus told them, sabi niya, someone will betray me and I will be killed. No? So parang mayroong sense na i-abandon tayo nitong taong sinundan natin ng 3 years. Sabi ni Jesus, aalis na ako. Soon. So parang ba nag-uumpisa pa lang yung kanilang pananampalataya?
nag-umpisa pa lang yung kanilang totoong pagtitiwala kay Lord, and then sinasabi ni Lord sa kanila, mamamatay ako, iwan ko kayo. Diba? So, yun yung umiiral na sitwasyon noon. Na alam ko, nakaka-relate din tayo ngayon. Kaya nga, madali lang sabihin, na pag binasa mo yung John chapter 14, marirelate mo agad yon sa iyong experience at saka sa iyong emotions ngayon. Nagpahayag ng pangamba yung kanyang mga disciples. Nagpahayag ng kanilang mga haka-haka yung kanyang mga disciples. And ang response ng ating Panginoon sa kanila at sa iyo ngayon, kapatid, is simple yet powerful. Sabi niya, John chapter 14 verse 1, do not let your hearts be troubled. Absorb that. No? Lagay mo yan sa puso mo ngayon. Do not let your hearts be troubled. You believed in God and believe also in me. Dalawang bagay gusto kong i-share very quickly out of that verse, mga kapatid. Number one is that it is up to you if you want to have a troubled heart. Nasa kapangyarihan mo yon, nasa kakayahan mo yon. Kung gusto mong mamuhay na ang puso mo ay laging may bagabag, then it's up to you. Pero sabi ni Jesus, do not let your hearts be troubled. Huwag mong hahayaan. So it's up to you. At alam ko naman, walang nangangarap dito na mamuhay with a troubled heart. Number two, believing in God, and of course in Jesus, is the best antidote for a troubled heart. You are here today partly because your heart is troubled. Otherwise, malamang mataas yung percentage na kung wala kang problema ngayon, wala ka dito sa church. You are here today. Partly because nangangamba ang puso mo ngayon. And Jesus is saying, you believe in God. Believe also in me, sabi niya. Yung admonition ni Jesus, patungkol sa pangamba at paniniwala sa Diyos, ay dinugtungan pa ni Jesus. Hindi lang niya sinabing, you believe in me, o tapos na. Pero may katugtong yun. Huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot because, sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Futuristic. Sabi niya, paparoon ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Babalik ako at sasama ko kayo upang kayo ay makapiling ko saan man ako naroroon. Yun po yung mga kasunod na verses 6 at 7 ng John chapter 14. So ano yung binigay na kagaanan niyan sa mga disciples? Anong magandang epekto niyan sa mga disciples noon at sa atin ngayon? Ito po yun. Mangyayari yan, maganap yan sa buhay mo because the Holy Spirit will come. Sabi ni Jesus. Sa kanilang sitwasyon noon, sabi niya, aalis ako physically, iiwan ko kayo, but I will not leave you as orphans. Because the Holy Spirit will come. In other words, it is a moment of transition between Jesus and the Holy Spirit. Panahon ni Jesus, physically, nandun siya sa Israel 2,000 years ago. Ngayon, wala na siya. But we believe that God is here. Why? Because of the presence of the Holy Spirit. So ano po ang ibig sabihin ng transition na to? Sa kanyang mga disciples, sa early church na nabuo noong Acts 1:8, and then sa atin po ngayon sa kasalukuyan. Anong ibig sabihin nitong transition from Jesus physically na nandito siya and then sa Holy Spirit na nandito ngayon sa ating kalagitnaan? Number one, it means that His physical absence
is His spiritual presence. Yung absence ni Jesus, physically na hindi na natin siya ngayon nakikita, means He is present spiritually. Clear ang message ng ating Panginoon. He will die, sabi ni Jesus, muli akong mabubuhay after 3 days, at ako'y aakyat, babalik sa aking Ama. At pagkatapos yan, hindi natin alam kung kailan, He will come again. But the gospel have to be preached to the whole world, the message of God. Kailangan ipangaral sa buong mundo. The church will have to live out the message of Jesus. Yun yung mission na iniwan niya sa atin. Ang tanong, who will guide us? Who will help us accomplish yung napakalaking mission ng ating Panginoon of bringing the message of salvation sa iba't ibang bahagi ng mundo? Who will be our guide? Paano natin masisigurado na hindi tayo nag-iisa sa journey na to? The answer is the Holy Spirit na ipinadala ng Ama para sa atin. Ito po yung game plan ni Jesus. He is physically absent, but He is spiritually present at the same time. Yes, Jesus is not here physically, hindi natin siya pwedeng makita. But we believe that Jesus is here spiritually. After His resurrection, mas inamplify pa ni Jesus yung message na to, famously known as the Great Commission. Basahin natin. Sabi niyan, "Therefore, go and make disciples of all nations." This was after His resurrection, just before umakyat siya sa langit. "Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you." So command, di ba? Daming pinapagawa ni Jesus. Pero ito yung promise. "And surely, I am with you always, to the very end of the age." Hanggang sa katapusan ng panahon, Jesus is with us. Hindi man nakikita ngayon, ay masasabi nating masigit na malapit at kasama natin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Siya is nasa atin at kasama natin sa lahat ng panahon. So ano ang dating nito sa iyo? Ano ang dating nito sa church? Alam niyo mga kapatid, isang napakagandang biblical truth po nito na nandito ang ating Panginoon, nakasama natin siya, and at the same time, He lives in our hearts. Pero, ang malungkot na katotohanan, ang pangakong ito ng ating Panginoon is largely hindi natin ginagamit. Largely neglected and left untouched by many. Sabi ng Panginoon, I'll be with you always. Pero parang walang dating yan sa atin. Parang hindi natin ito gaanong sinasabuhay. Pero ang totoo ay ganito, God is here today. Naniniwala pa ako nandito ang Diyos ngayon, and He is present in this place. God is working, God is speaking, God is knocking at the doors of our hearts. He is giving gifts. He is planting seeds of peace and helping us harvest joy and hope. Naniniwala po ako dyan. Kasi yan yung kanyang pangako. He is here today doing all these things for us. He is loving each one of us here in this place, and in this very moment, His presence convicts us of our sins and makes us realize our need of salvation and forgiveness. Hindi yan natatapos. Laging ginagawa yan ng ating Panginoon. He is with you always. There has never been a single moment God abandoned this world. Para bang, sabi ko kanina, di ba? Nakakatakot mamuhay ngayon. Wala na dito ang Diyos. Pero ang totoo mga kapatid, wala pong kahit isang pangyayari sa mundong ito, segundo sa mundong ito, na iniwan ito ng Diyos.
Lalo na nandito pa yung mga Christians. Lalo na nagsisikap pa tayong sumunod sa ating Panginoon. God has not turned His back on this church either. Nandito ang Diyos. God is not forgetting you and is always mindful of you. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos kailanman. Lagi kang nasa isip ng Diyos. In your moment of pain and suffering, He is present, and in victory and triumph, He is with you. Because that's His promise. Because His physical absence is His spiritual presence. Sa panahon na ikaw'y nagtatagumpay sa buhay, kasama mo ang Diyos. Panahon na ikaw'y natatalo, in pain, you are suffering, you are problematic, you are confused, God is also with you. C.S. Lewis, sabi niya, God whispers to us in our pleasures. Pag marami kang blessings, maraming mga tagumpay sa buhay, God whispers to you, "Oy, may blood ka. Dahan-dahan sa crispy pata." Speaks in our conscience, pero ito, but shouts in our pain. Nilalaksan ng Diyos yung kanyang boses sa iyo when you are in pain. It is His megaphone to rouse a deaf world. If you are in pain right now, God is speaking to you. Mabigat na katotohanan yan, pero yun yung totoo. Pag maraming blessings, bumubulong lang daw si Lord sa iyo, sabi ni C.S. Lewis. Pero pagka ikaw ay nagsasuffer, sumisigaw ang Diyos. Nagpapakilalang nandyan siya kasama mo. Even though you walk through the valley of the shadow of death, you will fear no evil, for God is with you. Yung pangit na lugar na yun, no? Or state between pain and prosperity. May yung gitna niyan. Pain, prosperity. Problem, prosperity. Yung gitna. God is still there. God only wants you to remember that He lives in your heart. Namumuhay ang Diyos sa iyong puso. Tumitira ang Diyos sa iyong buhay. May you continue to give Him a place in your life. Just recognize simple truth this morning. Meron pong nakatira dyan sa loob ng puso mo ngayon. No? Hindi mo pwedeng i-bulldoze yan dahil may nakatira dyan. Do not let your hearts be troubled. Yan sinabi ng ating Panginoon. Huwag ninyong hayaan na ang inyong mga puso sa kasalukuyan ay mabagabag. Zephaniah chapter 3, verse 17. Sabi diyan, the Lord your God is with you. Nandyan sa'yo. Kasama mo ang Diyos, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Tanong sinong gagawa niyan para sa'yo? Ang asawa mo, naiinis sa'yo yan. No? Yung mga kapatid mo, naiinis din sa'yo yan. But God, sabi diyan, He will sing for you. He will rejoice over you. Hindi na nakakatuwa yung buhay mo, but God is proud of you. Because He is with you. Sabi ni Jesus, chapter 14, verse 18, hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo. And then, verse 27, sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo,
Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinigay ng mundo. Huwag kayong mabagabag, o huwag mabagabag ang inyong kalooban, at huwag kayong matakot. Pangalawa, His spiritual presence is the believer's empowerment. Dahil nandito ang Diyos, sabi ng Bible, kakayanin natin itong buhay na to. Mayroong kapangyarihan para sa atin. Because the Holy Spirit is here, the third person of the Trinity is here, there is power sa buhay natin. No? Sabi diyan. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Minsan yung mga umalis, nagiging blessing, di ba? Ay, salamat, lumayas din. No? Meron din namang, ay, salamat, dumating ka. Pero si Jesus, sabi niya, yung pag-alis ko, kasi nalulungkot yung mga disciples depressed sila Kare-resurrect lang ni Jesus, tapos sabi na ni Jesus, aalis na ako. Pero sabi niya, this is for your advantage. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay. Now, if you're reading this from, sa English, sabi niyan, the advocate. Yun, advocate. Patnubay. Iba-iba kasi yung translations. Kung hindi ako aalis. Ngunit pag alis ko, isusugo ko siya sa inyo. So, himay-himay natin yung salitang patnubay. Yung word ng patnubay dito, yung paano din-describe ni Lord, yung Holy Spirit. Sa English nga, sabi ko, advocate. Una, helper. Yun pong ibig sabihin niyan. The helper. Sapagkat alis nga si Jesus, so paano ang ministry? Paano sila mamumuhay? Paano dadalhin yung mensahe sa iba't ibang bahagi ng mundo? Who will empower them? Of course, alis si Jesus sa mind nila, paano pa tayo, ano pang gagawin natin? Hindi natin alam kung anong susundan natin. Those are valid arguments na nandun sa kanilang mga isip. Kaya nga, si Jesus, naniniwala ko, He brilliantly chose the word in Greek, parakletos, or helper. Ayan. He used the word helper or parakletos. Para means, paano ba kayo bababa sa jeep? Para, di ba? Yun po ibig sabihin nun. Alongside or sa tabi. Katabi. Yun po ibig sabihin nun. Parakletos, because that's the real issue in the disciples' hearts. The word has the idea of someone called to help someone else. Yun po yung ibig sabihin ng parakletos, yung helper. Tinawag ka upang tumulong sa iba. Yan. At ang ibig pong sabihin yan, pag pinalawak pa natin yung definition yan, advisor. Nagbibigay ng payo. Legal defender, parang lawyer. Yan. A mediator or an intercessor. So yun po yung pangakong gagawin ng Holy Spirit sa atin. Nangangamba yung mga disciples, papaano tayo? Pero sabi ni Jesus, this is the answer. The Holy Spirit na ibibigay sa inyo, ito ang kanyang gagawin para sa inyo. In other words, victory is secured. Sa buhay ng isang Kristiyano, mayroon laging tagumpay galing sa Diyos. We need the Holy Spirit to supply us with courage to testify about Jesus. Pansinin po natin to, sabi niya, ngunit pagdating ng patnubay, nasusuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpatotoo tungkol sa akin. Yan ang kanyang gagawin. Testify about me. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula. Sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ng inyong pananalig sa akin. O sabi ng Jesus, ito yung mabigat. Because you are following me, because you are testifying about me, sabi ni Jesus, this is what will happen. At least, di ba? Honest ang ating Panginoon. Sabi niya, ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Synagogue, mga kapatid, yung parang place of worship nila noon. Remember, wala na yung temple, sinira ng mga Romans. Ng mga
Babylonians. No? Tapos, tinayo uli yung temple ng mga panahon na yon, kaso lang outcast naman sila. So, nagtayo ng mga synagogues during the time of captivity. Yun po ibig sabihin ng synagogue. Parang place of worship. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni ang Ama. Subalit sinasabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, maalala ninyo ang sinabi ko tungkol sa kanila. Meron na tayong advance information. Ano ba ang ibig sabihin ng buhay Kristiyano? Mayroon pong pag-uusig. There will be persecution. Pero sabi ni Jesus, the helper will come. Mabigat ang magdala ng mensahe ng Panginoon. Sabi ni Jesus, the helper will help you. So yun po yung una, helper. Yung spiritual presence ni Jesus means help for you. Second, comforter. Kanina, di ba? Victory, magtatagumpay tayo, bibigyan tayo ng lakas. Itong mga salitang ito, it means, tenacity, being formidable, hindi ka matatalo. Pero, hindi laging ganun. Yung King James translates this word as comforter. Taga-aliw. Tagapagbigay ng aliw. Why? Kasi ang totoo, as you bring the good news, as you try to live a life of a righteous life, while others are engaged in corruption, hindi, sasabihin mong, ito yung conviction ko. Ito ako as Christian. Kaya nangyayari yung labanan, spiritually. O paano ka? Pinag-iinitan ka lagi sa opisina. Kaaway ka ng lahat kasi hindi ka pumipirma sa mga illegal transactions. Sabi ni Jesus, somebody called the Holy Spirit will come to give you comfort. Not just to help you, not just to make sure that you win, pero sa mga panahon na wala ka ng lakas, comfort is available. There will always be times when our strength is diminished, di ba? Our courage would melt. May mga panahon na yung mga defense natin mahuhulog. We will be full of wounds. Anong gagawin? The Holy Spirit is our ultimate comforter. He leads us into battles. He gives us encouragement to conquer territories and advance the gospel, but He also takes care of us when defeat knocks on our doors. He comforts us so He can strengthen us for another mission. That's what He does. Ang katotohanan, mga kapatid, in order for us to lead victorious lives, we need both the Holy Spirit's courage and comfort. Palalimin pa natin. Kahit pa nasagdlak ka sa kahirapan, kagipitan ng buhay, o anumang kaguluhan ng buhay because of sin, God will still give you comfort. Kahit pa kagawan mo yan, comfort will always be available for you. Pangatlo at panghuli, the Holy Spirit's empowerment leads to the mission's fulfillment. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Holy Spirit, malaki ang gawain, siguradong matatapos ang gawain kasi mayroong kapangyarihan galing sa banal na Espiritu.
mayroon pong dalawang very important na post-resurrection scenes, mga kapatid. Eksena sa buhay ni Jesus, where Jesus instructed His disciples with clarity and intensity. Unahin natin, binasa na natin kanina, Matthew chapter 28, 18 to 20. Sabi niyan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At itong sabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yung assurance ba na lagi nating kasama si Jesus? Matatapos yung mission, may ipapahayag yung magandang balita, mabuting balita, because Jesus gives us the power of the Holy Spirit. Acts 1, 4 and 8, sabi niyan, samantalang siya ay kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Ito po yun, Holy Spirit. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Kapangyarihan upang tapusin kung ano man ang binigay sa iyo ng Panginoon. Na hindi ko alam ano specifically ang dinesign ni Lord sa buhay mo para tapusin. Kailangan mo magdesisyon, Lord, gagawin ko to because power is available. Binigay mo ito sa akin through the Holy Spirit. Jesus was successful and powerful because He was always tinatawag nating Spirit-led. Diba, gigising siya ng maaga, sabi niya in Mark, and He will pray in the wilderness. Gabi na, nagpipray pa rin si Jesus. Kung may mga malaking decisions na nangyayari sa buhay niya, ang sabi ng Bible, led by the Spirit. Ibig sabihin, kapangyarihan ng Espiritu na sa ating Panginoon. Si Peter sa Acts, kinasihan ng banal na Espiritu, he preached and more than 3,000 people were saved. Kapangyarihan ng Espiritu. Yung mga disciples, 12 of them, live courageous lives. Dinala nila yung gospel sa iba't ibang bahagi ng Europe at ng Middle East. They endured persecutions. At sa lahat ng mga disciples, only John died of natural death. 11 of them, namatay po yun sa hindi mo na ma-imagine na pamamaraan. All because of the power of the Holy Spirit, they welcome death. Kasi naintindihan nilang ito yung pinapagawa sa kanila ng Panginoon. Si Pablo, he brought the gospel outside of Israel. Eventually, yung buong gospel, kumalat sa Roman Empire. And you know what happened? Naging Kristiyano maraming mga tao. The truth is, the church today, mga kapatid, not just all dyan, kahit yung mga malilit na mga simbahang hindi natin alam na nag-exist pala, di ba? Oh, by the way, meron pong 4 na simbahan pala sa North Korea. Hindi nyo alam. 4 na simbahan, North Korea. The church today remains vibrant and strong because of the Holy Spirit. It is not because of systems and strategies. It has always been and will always be the works of the Holy Spirit. In December, mga kapatid, we are baptizing people. No? Every year naman natin ginagawa because of the empowerment of the Holy Spirit.
Yung kaharian ng Diyos is advancing in spite of many oppositions at maraming mga persecutions kasi nga, nandiyan yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Or who can go against the Spirit of God? Kung ano man ang nilagay ng Panginoon na burden sa puso mo ngayon. Hindi niya yan inilagay dyan at wala siyang binibigay na lakas para mangyari yan sa'yo. Yung kanyang spiritual presence means empowerment para sa iyo, kapatid. Kaya nga, bago tayo magtapos, ito yung aking mga tanong. Are you afraid of ministry transitions? Dito ka ngayon. Bigla mong naisip, parang may pinapagawa ang Diyos sa akin. Nakakatakot kasi transition yan. Nandito ka ba, takot ka sa career transitions? Lilipat na naman ako. No? Bagong pakikisama naman. Kaso ito nga yung inibigay ng Panginoon sa iyo. O kung ano mga transitions sa buhay mo, mag-aasawa ka na, di ba? Tatakot ka, ay dapat talagang matakot ka. Yung ENFA series, mahal yun. Dapat talagang matakot ka. Remember, as a Christian, the Holy Spirit is living in you. Meaning, God is always with you. Whatever happens in this church, whatever happens to you, for as long as alam mong sinusunod mo ang Diyos, victory is guaranteed because God's presence, His Holy Spirit, is here with us. Panginoon, salamat po. Kaya naming harapin ang mundong ito, mga challenges, kaya naming harapin ang buhay. Hindi dahil mahuhusay kami, magagaling kami, Panginoon, kundi dahil ang inyong banal na Espiritu ang aming lakas. Nagko-comfort sa amin. Ang aming guide, ang tumutulong sa amin, nagsusupply sa amin, Panginoon, ng kapangyarihan. Thank you so much, Father. Bless your people here. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence,
cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise to the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every nation, every land, giving glory, giving honor, giving praise to the Lamb of God. Giving praise to the Lamb of God. Giving praise to the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Althea, ganyan talaga mga taga-Palawan, mahusay kumanta. Mamaya ako. Di, joke lang. Mga kapatid, bago po tayo umuwi, maaari ba nating pag-pray yung ating mga katabi ngayon? Dali natin sila sa Panginoon. I don't know kung ano yung mga sitwasyon po nila. Pero maganda na rin na bigyan natin sila ng pagkakataon na dalhin sa Panginoon sa umaga pong ito. Sige po. Panginoon, dahil nandito kayo sa aming mga puso,
nasa kalagitnaan kayo ng inyong iglesia, Panginoon, as we pray for each other. We can face tomorrow with courage and assurance of salvation. We will also live in victory because you are with us, Lord. I pray, Lord, for your people here, your children. Lord, as we prepare ourselves, tomorrow, the students, Panginoon, papasok na naman sa kanilang mga paaralan. I pray for protection. I pray for your guidance. I pray, Lord, that you will secure them, Lord, lalo sa maraming mga maaring manakit sa kanila, Panginoon, sa paligid. Give them wisdom, Panginoon, sa kanilang academic life. Preserve their purity, Lord, their innocence. I pray, Lord, for a bright future for every students na nandito ngayon. Those who are seeking, Lord, for a job, nag-a-apply, Panginoon, sa iba't ibang mga kumpanya. I pray, Lord, for your favor. Pagkaloob po ninyo, Panginoon, kailangan po ng trabaho. Those who are already working, giving their best, Panginoon, ito yung kanilang act of worship. I pray for your favor. Towards the end of this year, Panginoon, I pray for promotions sa mga kapatid po na nandito ngayon. Baka panalangin po nila yan, Lord. Those who are engaged in business, Father, I pray, Lord, that you will bless them. Bless them with courage, Lord. Bless them with wisdom, good judgment. I pray, Lord, na kung sila nangangarap pa to expand the operation of their businesses, grant them, Lord, their desire. I also pray, Lord, especially for those who are working in the government. I cannot imagine the pressure, Panginoon. But you are their comforter, you are their helper. Tatayo, Panginoon, sila maninindigan sa katotohanan at katuwiran. Lord, yung mga maiiwan lamang sa bahay, nag-aayos ng kanilang mga tahanan, Panginoon. Sometimes we forget na napakalaki din ng kanilang ginagawa, Panginoon. Sustain them with strength. Bless them, Lord. Na may pakita, Panginoon, yung pangangalaga sa kanilang mga mahal sa buhay. And those who are facing mga medical procedures, we lift them up to you. Lord, pray for healing and miracle. Those who have scheduled, Panginoon, na mag-travel, Panginoon, for whatever purpose, be with them, Lord. May your traveling mercies be upon them. Father, sustain us sa buong isang linggo, Panginoon. Samahan niyo po kami. Ito po aming panalangin. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon.